Mag-impake ka na, Denise. Pagkatapos mailibing ni Papa, ayaw ko nang makita ang kahit anino mo sa pamamahay na ito. Masyado nang matagal ang 7 taon na naging pabigat ka sa buhay ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng nagyayelong gabi. Bawat kataga ay may talim na humiwa sa katahimikan ng silid. Ngunit mas masakit ang kawalan ng emosyon sa boses ni Gerald. Para sa kanya, ang asawang kasama niya sa loob ng halos 1 dekada ay isa lamang lumang kasangkapan na wala ng silbi at dapat nang itapon sa basurahan. Sa sandaling iyon, nakaluhod si Denise sa tabi ng kama ng kanyang biyenan na si Papa Ernest. Hawak niya ang isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig at isang puting bimpo. Marahan niyang pinupunasan ang mga nanunuyong braso ng matanda. Isang gawaing paulit-ulit niyang ginagawa bawat gabi sa loob ng 3 taon, simula nang ito ay ma-stroke. Sa kabila ng pang-iinsulto ng asawa, hindi tumigil ang kanyang mga kamay. Maingat niyang pinunasan ang mga daliri ni Papa Ernest. Tila ba ang bawat haplos ay isang tahimik na panalangin na sana ay marinig ng langit ang kanyang paghihirap. Ang miro ng bawat pagtitiis ni Denise ay ang amoy ng pabango ng isang babaeng hindi dapat naroon. Sa tabi ni Gerald ay nakatayo si Bella, ang sekretarya nito, na alam ng buong kumpanya na higit pa sa trabaho ang ugnayan sa kanyang asawa. Nakasuot si Bella ng isang pulang bestido na masyadong malaswa para sa isang silid ng naghihingalo, at ang kanyang mapanuyang na ngiti ay sapat na upang pasabugin ang dibdib ng sinumang asawa. Narinig mo naman siguro ang asawa mo, di ba, Denise? Muling banat ni Bella, ang boses ay puno ng pait na binalot sa tamis. Huwag mo nang antayin na ipakaladkad ka pa namin sa mga security guards. Nakakahiya naman sa mga kapitbahay kung pati ang mga luma mong duster ay magkalat sa kalsada. Ramdam ni Denise ang biglang pagbigat ng kanyang mga talukap, ngunit tumanggi ang kanyang mga luha na pumatak. Ang tubig mula sa basang bimpo ay dahan-dahang tumulo sa sahig, lumilikha ng maliliit na bilog sa makintab na nara. Tila ba sumasabay sa mabagal na tibok ng kanyang pusong unti-unting nadudurog. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at ang hawak niyang palanggana ay dahan-dahang dulas mula sa kanyang mga palad hanggang sa tumama ito sa sahig nang walang ingay dahil sa kapal ng carpet. Ngunit ang tubig ay humawa sa kanyang laylayan. Hindi siya lumingon. Hindi siya sumigaw. Ang tanging naramdaman niya ay ang panlalamig ng kanyang sariling mga paa. Tila ba ang lahat ng init ng pagmamahal na ibinigay niya sa tahanang ito ay hinigop na ng bawat masamang salitang binitawan ni Gerald. Tumingin siya sa mukha ni Papa Ernest, ang tanging tao na nagparamdam sa kanya na siya ay bahagi ng pamilyang ito. Ang mga mata ng matanda ay nakapikit, ngunit ang isang patak ng luha na lumabas sa gilid ng mga mata nito ay sapat na upang malaman ni Denise na naririnig nito ang lahat. Bakit, Gerald? Sa wakas ay nahanap ni Denise ang kanyang boses, bagaman ito ay tila isang mahinang bulong na galing sa ilalim ng lupa. 7 taon. 7 taon akong nanatili sa tabi mo kahit nung wala tayong makain. 7 taon kong inalagaan ang tatay mo habang ikaw ay nasa labas at nagsasaya kasama ang iba. Ito ba ang halaga ng lahat ng sakripisyo ko? Humalakhak si Gerald, isang tunog na puno ng pagkamuhi. Sakripisyo! Denise, huwag mong gawing teleserye ang buhay natin. Ginawa mo yan dahil wala kang ibang mapupuntahan. Utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinakain mo. At ngayon, nakukunin ko na ang lahat ng pamana ni Papa. Wala na akong dahilan para tiisin ang isang asawang kasing tuyo ng disyerto. Inakbayan ni Gerald si Bella at hinalikan ito sa harap ni Denise, isang gawaing sadyang ginawa upang saktan siya ng sagad hanggang buto. Ang bawat haplos ni Gerald sa ibang babae ay tila mga latigo na humahagupit sa likod ni Denise. Bawat isa ay nagiiwan ng sugat na hindi kailanman maghihilom. Tumingala si Denise, pilit na tinititigan ang kisame
upang pigilin ang tuluyang pagguho ng kanyang mundo. Ang mga alaala ng kanilang mga pangako sa harap ng altar ay tila mga abo na lamang na tinatangay ng hangin. Sa bawat segundo ng katahimikan, mas lalong bumabaon ang katotohanang siya ay nag-iisa na sa laban na ito. Nanatili siyang nakaluhod sa basang carpet, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kumot ni Papa Ernest. Sa loob ng kanyang isipan, tila may isang malalim na balon ng katanungan na hindi mahanap ang kasagutan. Hanggang kailan ba dapat sukatin ang halaga ng isang asawa base sa perang maibibigay nito? At kailan ba magiging sapat ang tapat na pag-ibig para ituring kang tao sa sarili mong tahanan? Samantala, sa labas ng silid, ang tunog ng papalapit na mga hakbang ni Attorney Rivera ay nagpapahiwatig na ang katapusan ay simula pa lamang ng isang mas malaking bagyo. Ang mga mata ni Papa Ernest ay bahagyang gumalaw, isang maliit na senyales na ang lahat ng kaganapang ito ay nakatala sa isang lugar na hindi kayang abutin ng kasakiman ni Gerald. Hindi pa man nakakaalis ang amoy ng pabango ni Bella sa silid, pumasok na ang isang babaeng nakasuot ng uniforme ng isang consultant. Siya si Bella, ang babaeng walang pakundangan kung tumingin sa paligid. Tila ba siya na ang bagong reyna ng mansyong ito? Sa likod niya ay nakasunod si Gerald na ang mga mata ay abala sa pag-scan sa bawat mamahaling gamit sa loob ng kwarto ni Papa Ernest. Tila ba tinatayanan niya ang halaga ng bawat isa sa palengke? Lumapit si Bella sa hapag kung saan nakalagay ang mga gamot ng matanda. Hindi niya sinasadyang itapon ang isang florera na puno ng mga sariwang bulaklak. Ngunit hindi man lang siya nag-abala na pulutin ang mga basag na kristal. Sa halip, hinila niya ang isang upuan at naupo sa tabi ng kama ni Papa Ernest na para bang siya ang tunay na tagapag-alaga. Gerald, darling, hindi ba dapat linisin na ang mga gamit na hindi na kailangan dito? Masyadong makalat ang mga lumang libro at gamit ni matanda. Wika ni Bella habang tinuturo ang mga gamit ni Denise na nakalagay sa isang sulok. Hindi sumagot si Gerald. Sa halip, lumapit siya kay Denise na kasalukuyan pa ring nakaluhod sa sahig. Sinusubukang ayusin ang mga nagkalat na gamit. Isang malakas na sipa ang tumama sa plangga ng hawak ni Denise dahilan upang matapon ang tubig sa kanyang mga binti. Tumawa ng malakas si Gerald, isang tunog na puno ng pangungutya. Denise, huwag ka nang magpakita ng pagmamalasakit. Patay na ang konsentidor mo at sa loob ng ilang araw, pati ang paghinga mo sa bahay na ito ay kukunin ko na rin. Saad ni Gerald habang hinahawakan ang baywang ni Bella. Tumayo si Denise. Bagaman nanginginig ang kanyang mga tuhod, hindi siya tumingin sa asawa, kundi sa mga basag na kristal sa sahig. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga piraso ng salamin, kahit na sugatan na ang kanyang mga daliri. Hindi siya umiiyak, ngunit ang kanyang mga mata ay parang isang dagat na puno ng unos, na pilit na kinukulong sa loob ng kanyang dibdib. Hindi ko ito ginagawa para sa kayamanan mo, Gerald, sagot ni Denise, sa boses na puno ng pagod, ngunit may bahid ng katatagan. Ginagawa ko ito dahil may utang na loob ako sa taong nagbigay sa akin ng dignidad noong panahong itinapon ako ng sarili kong pamilya. Biglang lumapit si Bella at sinadyang ibuhos ang mainit na kape na hawak niya sa kamay ni Denise. Dignidad? Wala kang dignidad, Denise. Ang tawag dyan ay pagiging sunod-sunuran. At ngayon, tapos na ang serbisyo mo. Ramdam ni Denise ang hapdi sa kanyang balat. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa rito. Sa kabila ng hapdi, nanatiling nakatingin si Denise sa direksyon ni Papa Ernest. Tila may kakaibang liwanag na nagmula sa mga mata ng matanda. Isang sulyap na nagbibigay ng babala o marahil ay pag-asa. Pagkatapos ng eksenang yon, naiwan si Denise Bay sa loob ng kwarto. Habang lumalakad papalabas ang dalawa, narinig pa niya ang mga halakhak ni Bella na unti-unting lumalayo. Pumasok siya sa banyo at tiningnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang mga mata niyang dati ay puno ng pag-asa, ay tila unti-unti nang napapawi. Binuksan niya ang gripo at hinayaan ang malamig na tubig na dumaloy sa kanyang mga sugat.
Sa bawat patak ng tubig, tila may boses na bumubulong sa kanyang isipan na ang lahat ng pagtitiis na ito ay may katapusan. Paglabas niya, nagtungo siya sa maliit na altar sa loob ng mansyon. Lumuhod siya, hindi upang humingi ng awa para sa kanyang sarili, kundi upang magdasal para sa kaluluwa ng taong tanging nagmahal sa kanya sa loob ng bahay na ito. Habang nakapikit siya, naramdaman niya ang isang malamig na hangin na humaplos sa kanyang pisngi, tila isang haplos ng isang matandang nagpapaalam. Sa gitna ng kanyang panalangin, narinig niya ang mahinang katok sa pinto. Isang estrangherong abogado ang nakatayo roon. May dalang isang makapal na sobre na may tatak ng kumpanya. Hindi ito ang abogado ni Gerald. Ito ang matalik na kaibigan ni Papa Ernest. "Denise, kailangan nating mag-usap," ani Attorney Rivera. Ang boses ay seryoso at puno ng bigat. Nagkatinginan sila at sa mga mata ng abogado, nabasa ni Denise ang isang lihim na maaaring magpabagsak sa buong mundo ni Gerald. Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda, isang anino ang dumaan sa pasilyo, si Bella, na nakikinig sa kanilang usapan mula sa dilim. Binalot ng makapal at nakasusulasok na kadiliman ang buong mansyon ng mga Hernandez matapos ang maikling pagbisita ng abogado. Sa loob ng kwarto ni Papa Ernest, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na ilaw mula sa gilid ng kama at ang pabalik-balik na guhit sa monitor ng kanyang puso. Nakaupo si Denise sa sahig, nakasandal sa malamig na pader, habang pilit na pinapakalma ang sariling paghinga matapos ang tensyon na dinala ni Bella kanina. Nang maramdaman niyang tila nakatulog na ang matanda, ipinikit ni Denise ang kanyang mga mata upang humingi ng kahit kaunting lakas mula sa langit. Ngunit ang kanyang maikling pahinga ay binasag ng dahan-dahang pagbukas ng pintuan. Pumasok si Gerald. Wala ang pamilyar na amoy ng alak na madalas nitong kasama tuwing gabi. Sa halip, may isang nakapangingilabot na lamig sa kanyang mga mata. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na hiringgilya na naglalaman ng malinaw na likido. Walang nurse, walang doktor. Siya lang at ang madilim niyang intensyon. Naglakad si Gerald palapit sa swero ni Papa Ernest. "Masyado nang matagal ang paghihintay, Papa." Bulong nito na tila nakikipag-usap sa hangin. "Kung hindi mo kayang tapusin ang paghihirap mo, ako na ang gagawa ng paraan para makapagsimula na kami ni Bella." Bago pa man maidikit ni Gerald ang karayom sa tubo ng swero, mabilis na tumayo si Denise at iniharang ang kanyang sarili sa pagitan ng asawa at ng biyenan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit nanatili siyang matatag, tila hindi handang umatras. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Gerald?" Madiin at pigil-hiningang tanong ni Denise. "Hindi iyan bahagi ng iniutos ng doktor. Huwag mong sabihin na handa mong isugal ang kaligtasan ng sarili mong ama dahil lamang sa pera." Nanlilisik ang mga matang bumaling si Gerald sa kanyang asawa. Ang mukha nito ay nag-iba, tila isang halimaw na naabala sa kanyang pangangangaso. "Tumabi ka, Denise. Wala kang alam sa pinagdadaanan ko. Buong buhay ko, kinontrol niya ako. Ngayon, ako na ang masusunod." Itinaas ni Gerald ang kanyang malapad na kamay, handang pabagsakin ito sa mukha ni Denise. Napapikit ang babae, inihanda ang sarili sa pisikal na sakit na susunod, ngunit walang sampa na dumating. Sa halip na puno ang tahimik na kwarto ng mabilis at matinis na babala mula sa monitor ng puso ni Papa Ernest. Ang dating mabagal na ritmo nito ay biglang naging serye ng maiingay na paalala ng panganib. Ang matanda ay nagising, ang dibdib nito ay mabilis na tumataas at bumababa habang ang mga mata ay nanlalaki sa takot dahil sa nakitang pagtatangka ng sariling anak. Natigilan si Gerald. Alam niyang anumang sandali ay papasok ang mga nurse na naka-duty sa kabilang kwarto dahil sa ingay ng makina. Ibinaba niya ang kanyang kamay at mabilis na itinago ang hiringgilya sa bulsa ng kanyang pantalon. Tiningnan niya si Denise nang may matinding pagkamuhi. "Swerte mo, matanda.
Buhay ka pa hanggang bukas. Naiinis na bulong ni Gerald bago padabog na lumabas ng silid. Iniwan ang malamig na banta na nakabitin sa hangin nang masigurong wala na ang asawa. Napaluhod si Denise sa tabay sa gilid ng kama. Hindi na niya napigilan ang pag-agos ng masaganang luha mula sa kanyang mga mata. Idinikit niya ang kanyang noo sa kumot ng matanda. Humihikbi ng walang anumang boses na lumalabas mula sa kanyang lalamunan. Ito ang pinakamasakit na uri ng pag-iyak. Ang pag-iyak ng isang taong ginagapos ng kawalan ng kapangyarihan. Naramdaman niya ang isang mahinang paggalaw. Ang nanginginig at magaspang na kamay ni Papa Ernest ay dahan-dahang dumapo sa kanyang buhok. Pag-angat ni Denise ng kanyang paningin, nakita niya ang isang patak ng luha na tumakas mula sa mga mata ng matanda. Dumaan sa mga malalalim na kulubot ng mukha nito. Kinuha ni Denise ang sariling panyo mula sa kanyang bulsa at buong pagmamahal na pinunasan ang luha ng kanyang biyenan. Nandito lang po ako, Papa. Humihikbing bulong ni Denise habang hinahaplos ang pisngi nito. Hindi ko po kayo iiwan. Pangako. Gamit ang natitirang lakas, ibinuka ni Papa Ernest ang kanyang mga labi. Ang kanyang lalamunan ay lumikha ng isang tunog ng paghihirap. Tila nakikipaglaban sa sariling katawan upang makabuo ng salita. Itinuon ni Denise ang kanyang tainga malapit sa bibig ng matanda. Biblia. Ang pautal at halos walang boses na usal ni Papa Ernest. Itinuro ng nanginginig na daliri ng matanda ang pinakamababang drawer ng lumang kabinet sa gilid ng kwarto. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, puno ng isang lihim na matagal nang ibig kumawala. Tumango si Denise. Mabilis siyang gumapang patungo sa cabinet at hinila ang mabigat na kahoy na drawer. Sa ilalim ng mga nakatupad na lumang tuwalya, nakita niya ang isang makapal at luma ng Biblia na balot ng itim na katad. Kakaiba ang bigat nito nang buhatin niya. Tila ba hindi lamang mga pahina ng banal na salita ang nilalaman nito, kundi isang katotohanang magbabago sa lahat. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang mga daliri sa pabalat. Handa na sanang buklatin ang unang pahina nang biglang pumunit ang isang boses sa katahimikan ng kwarto. Ano yang hawak mo? Nanlamig ang buong katawan ni Denise. Nakatayo sa may hamba ng pinto si Bella, nakahalukip-kip at may pilyang nangiti sa mga labi na nagkukubli ng matinding pagdududa. Ang mga mata ng kabit ay nakatitig ng diretso sa lumang Biblia. Akin na yan, Denise. Walang karapatan ng isang tagalinis na hawakan ang mga gamit ng pamilya. Naramdaman ni Denise ang pagbilis ng pagtibok ng kanyang puso habang mahigpit niyang yinakap ang lumang Biblia laban sa kanyang dibdib. Tila isang manipis na kalasag ang aklat laban sa nanlilisik na mga mata ni Bella. Ang kabit ni Gerald ay dahan-dahang lumapit. Ang tunog ng takong nito sa sahig ay tila mga hakbang ng isang mandaragit na papalapit sa kanyang biktima. Binji ka ba, Denise? Sabi ko. Akin na yan, utos ni Bella. Nakataas ang isang kilay habang inilalahad ang kanyang kamay na puno ng makinang na mga alahas. Mga alahasan na alam ni Denise na binili gamit ang pera ng pamilya Hernandez. Isa lamang itong lumang Biblia, Bella. Wala itong halaga sa mga taong ang sinasamba ay puro material na bagay. Matapang na tugon ni Denise kahit pa nanlalamig ang kanyang mga palad. Tiningnan niya ng diretso ang mga mata ng kabit, tumatangging ibaba ang kanyang paningin. Nawala ang mapanuyang ngiti ni Bella at napalitan ito ng matalim na galit. Akma na sana niyang aagawin ang aklat nang biglang pumasok ang dalawang nurse na naka-duty. Nagmamadaling suriin ang matanda dahil sa naging babala ng monitor kanina. Ginamit ni Denise ang pagkakataong yon upang mabilis na itago ang Biblia sa ilalim ng mga natuping kumot sa upuan sa sulok ng silid. Umirap si Bella at padabog na lumabas. Halatang naiinis na naudlot ang kanyang pagmamalupit. Kinabukasan, tila walang nangyari. Ipinagpatuloy ni Gerald ang kanyang pagpapanggap
bilang isang responsableng anak sa harap ng mga mahahalagang tao sa lipunan. Inimbitahan niya ang mga pangunahing business partners ng kumpanya para sa isang formal na hapunan sa loob mismo ng mansyon, habang ang mga bisita ay nagkakasiyahan sa mamahaling alak at masaganang pagkain sa mahabang mesa ng hapagkainan. Si Denise ay inatasan ni Gerald na tumulong sa mga kasambahay sa pagsisilbi. Imbes na maupo sa tabi ng kanyang asawa bilang ginang ng tahanan, inutusan siyang mag-abot ng mga pamunas at magsalin ng tubig sa mga baso ng mga bisita. Tahimik na tinanggap ni Denise ang kapalaran. Pilit niyang nilulunok ang bawat tinik ng pagkapahiya habang naglalakad sa paligid ng mesa. Ngunit hindi pa nakontento si Gerald. Habang nagsasalita tungkol sa hinaharap ng kumpanya, isiningit nito ang paglapastangan sa kanyang asawa. "Pasensya na kayo sa asawa ko, mga kasama." Malakas na deklarasyon ni Gerald. Hawak ang isang baso ng alak habang tinuturo si Denise na kasalukuyang nag-aayos ng mga plato sa kabilang dulo ng mesa. Simula nang magkasakit si Papa, tila nawala na sa sarili ang babaeng yan. Alam niyo na, ang stress ay nakakabaliw, kaya minsan, mas pinipili niyang makihalubilo sa mga katulong kaysa sa atin na mga edukado. Isang mahiyaing tawanan ang umikot sa mesa. Ang ilang mga bisita ay nag-iwas ng tingin, habang ang iba ay may halong awa na sumulyap sa kanya. Nakatayo si Denise, ang kanyang mga daliri ay namumuti sa higpit ng pagkakahawak sa dulo ng kanyang apron. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ibuhos ang natitirang alak sa mukha ng kanyang asawa upang bawiin ang kaunting natitira niyang karangalan. Ngunit naisip niya ang kalagayan ni Papa Ernest. Hindi niya maaring gawing entablado ng iskandalo ang tahanan kung saan nakaratay ang tanging taong gumagalang sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang paningin at tahimik na nagtungo sa kusina. Pasan ang bigat ng bawat mapangutyang tingin. Sa loob ng kusina, sumandal siya sa lababo at sandaling pumikit. Pilit inaayos ang kanyang paghinga. Tahimik ang paligid. At doon niya naramdaman ang isang maliit na kamay na marahang humila sa laylayan ng kanyang damit. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya si Tomas, ang 7 taong gulang na anak ng labandera ng mansyon. Maingat na inilahad ng bata ang kanyang maliit na palad na may hawak na isang piraso ng candy, isang simpleng alok na puno ng tahimik na malasakit. "Huwag na po kayong malungkot, Ate Denise. Masarap po yan. Paborito ko." Inosenteng wika ng bata. Ang mga mata ay puno ng wagas na malasakit. Kinuha ni Denise ang candy at ngumiti ng tipid habang hinahaplos ang buhok ng bata. Sa gitna ng kalupitan ng mga taong may mataas na pinag-aralan, ang isang simpleng bata ang nagpaalala sa kanya na mayroon pa ring kabutihan sa mundong ito. Bago pa man siya makapasok muli sa hapag, napansin niya ang pag-ilaw ng mga sasakyan sa labas ng pintuan sa likod. Mula sa dilim, pumasok si Attorney Rivera, hindi gamit ang pangunahing pintuan, kundi dumaan sa daanan ng mga tauhan. Napakunot ang noo ng abogado nang makita si Denise na nakasuot ng apron. "Attorney Rivera, anong ginagawa niyo rito ng ganitong oras?" Pabulong na tanong ni Denise. Iginiya ang matanda sa isang madilim na bahagi ng pasilyo, malayo sa ingay ng hapunan. Tumingin ang abogado sa paligid. Ang mga mata ay puno ng pag-iingat. Tila isang taong may itinatagong malaking lihim at takot na may makarinig. "Wala nang oras, Denise. Kailangan mong bantayan ng mabuti si Don Ernest. Kung ano man ang plano ni Gerald, siguraduhin mong hindi ka aalis sa tabi ng matanda mamayang gabi." "Ano pong ibig niyong sabihin? May alam po ba kayo sa gustong gawin ni Gerald?" Naguguluhang tanong ni Denise. Ang dibdib ay nagsisimula na namang kumabog ng mabilis. Hindi sumagot ang abogado. Sa halip, madali itong lumabas patungo sa kadiliman ng hardin. Habang pinapanood ni Denise ang pag-alis ng matanda, napansin niyang may nalaglag mula sa bulsa nito. Mabilis siyang lumapit at pinulot ang isang pamilyar na puting sobre
na may tatak ng ospital, isang sobrang eksaktong katulad ng nakita niyang hawak ni Bella noong isang araw. Tuluyang nilamon ng kadiliman ang buong mansyon matapos ang hapunan, habang ang labas ay unti-unting pinaghele ng walang humpay na buhos ng ulan. Ang mga patak ng tubig na tumatama sa bubungan ay tila lumilikha ng isang malungkot na himig. Nakikiramay sa bigat ng hanging namamayani sa loob ng kwarto ni Papa Ernest. Nakaupo si Denise sa tabi ng kama. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa matanda habang ang isip ay lumilipad patungo sa misteryosong puting sobre na natagpuan niya kanina. Itinago niya iyon. Nang maingat sa bulsa ng kanyang lumang palda, nag-aantay ng tamang pagkakataon upang alamin ang laman nito. Habang maingat niyang inaayos ang kumot ni Papa Ernest, napansin niyang tila bumilis at naging mababaw ang paghinga ng matanda. Ang mga mata nito ay nakabukas ng bahagya, pilit na hinahanap ang kanyang anino sa gitna ng malamlam na ilaw ng lampara. "Papa, narito lang po ako." Malambing ngunit nanginginig na bulong ni Denise. Dahan-dahang hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang biyenan. Sinubukan ni Papa Ernest na magsalita, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang mahinang daing ng paghihirap. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na kumapit sa kamay ni Denise, isang kapit na naglalaman ng lahat ng salitang hindi na niya kayang bigkasin. Pasasalamat, paghingi ng tawad para sa kalupitan ng kanyang anak, at isang tahimik na paalam. Sa labas ng silid, narinig ni Denise ang malalakas na hakbang na palapit. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Gerald. Nakasuot siya ng isang mamahaling leather jacket. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Bella ay nakakapit sa kanyang mga damit. Isang patunay na handa na siyang umalis sa gitna ng malakas na ulan para makipagkita sa kanyang kabit. "Nandyan ka na naman." "Nag-aaksaya ng oras. Aalis ako, Denise. May mahalagang meeting kami ni Bella para sa pagbili ng bagong property." Formal na wika ni Gerald, hindi man lang nagabalang lumapit sa kama ng kanyang nag-aagaw buhay na ama. Hindi makapaniwala si Denise sa narinig. Tumingin siya sa asawa nang may pinaghalong galit at pagkadismaya. "Gerald, hindi mo ba nakikita ang kalagayan ni Papa? Maaaring ito na ang huling gabi niya. Kailangan kanya rito, hindi sa piling ng babaeng yon." Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Gerald. "Huling gabi? Matagal na siyang patay para sa akin, Denise. Ang tanging hinihintay ko na lang ay ang deklarasyon ng doktor at ang pagbasa ng testamento. Kung gusto mong magpakabayani, gawin mo. Pero huwag mo akong piliting magluksa para sa isang taong hindi man lang nagtiwala sa akin ng buo." Walang lingon-likod na lumabas si Gerald. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tuluyang nagputol sa anumang natitirang ugnayan ng mag-ama. Muling ibinaling ni Denise ang atensyon kay Papa Ernest. Isang patak ng luha ang lumandas mula sa mata ng matanda. Marahil dahil sa narinig ang malulupit na salita ng sariling dugo at laman. Ginamit ni Denise ang gilid ng kanyang manggas upang punasan ang luhang iyon, kasabay ng tuluyang pagragasan ng sarili niyang mga luha. Tila naunawaan ng langit ang pighating nagaganap sa loob ng silid dahil lalo pang lumakas ang buhos ng ulan. Hinahagupit ang mga bintana ng mansyon, kasabay ng isang matalim na guhit ng kidlat. Ang monitor sa gilid ng kama ay naglabas ng isang mahaba at tuloy-tuloy na tunog. Ang ritmo ng puso na kanina ay pinipilit pang lumaban. Ngayon ay tuluyan ng sumuko at nag-iwan lamang ng isang tuwid na linya sa screen. Natigil ang pag-ikot ng mundo ni Denise. Ang mga kamay niya ay napakapit ng mahigpit sa malamig na dibdib ni Papa Ernest. Umaasang makakaramdam pa siya ng kahit kaunting pintig, ngunit wala na. Sumandal siya at tuluyang napahagulgol, hindi inalintana na baka may makarinig sa kanyang kalungkutan. Wala na ang kaisa-isang taong naging sandigan niya sa bahay na ito. Pinilit ni Denise na tumayo ng tuwid sa kabila ng pangangatog ng kanyang buong katawan. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha at inilapat ang kanyang noo sa malamig at magaspang na kamay ng matanda. Isang huling pagmamano, isang banal na pagpupugay
sa taong naging tunay na ama sa kanya. Ilang oras ang lumipas bago tuluyang tumigil ang ulan. Ang katahimikan ng madaling araw ay binasag ng ingay ng pagdating ng sasakyan. Pumasok si Gerald sa kwarto, kasama ang doktor ng pamilya, amoy alak at mukhang walang pakialam sa nangyari. Pagkatapos suriin ng doktor ang katawan at ideklarang opisyal na patay na si Papa Ernest, tiningnan ni Gerald si Denise. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng bangkay sa kama. Ngayong wala na si Papa, Denise. Malamig at mabagal na wika ni Gerald, ang tinig ay puno ng kasamaan. Bilang na ang mga araw mo rito. Umpisahan mo nang bilangin ang natitira mong oras bilang isang Hernandez. Ang buong mansyon ay nagmistulang isang malamig na libingan. Ang bawat sulok na dati ay may bakas ng buhay ni Papa Ernest ay ngayon ay nababalot ng kapaitang dala ng mga taong naghahangad lamang ng yaman. Habang abala ang mga tauhan sa pag-aayos para sa burol, si Denise ay nananatiling nakakulong sa loob ng kanyang kwarto, pilit na pinapakalma ang sariling kalooban habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa paghawak sa puting sobreng nakuha niya kay Attorney Rivera. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang mga kamay niya ay tila yelong dumidikit sa papel. Sa loob nito ay isang medical report na naglalaman ng mga resulta ng pagsusuri kay Papa Ernest bago pa man ito tuluyang maging kritikal. Ngunit hindi lang ito basta medical report. May kalakip itong liham na nakasulat sa kamay mismo ng matanda. Denise! Simula ng liham na ang sulat kamay ay nanginginig dahil sa sakit na kanyang nararamdaman noong panahong isinulat ito. Alam ko ang bawat kilos ni Gerald. Alam ko ang bawat pangungutya ni Bella. Huwag kang mag-alala sa akin dahil ang tanging nais ko lamang ay matiyak na ang lahat ng pinaghirapan ko ay hindi mapupunta sa kamay ng mga taong walang pagpapahalaga sa katapatan. Napatakip si Denise ng bibig upang pigilin ang paghikbi. Ang bawat salita ni Papa Ernest ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Nagpatuloy ang pagbabasa ni Denise. Sa loob ng Bibliyang ibinigay ko sa iyo, nandoon ang susi sa lahat. Huwag mo silang hayaang makuha ang iyong dignidad. Ikaw ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng aking tiwala. Hindi sila. Hindi pa man natatapos ni Denise ang pagbabasa. Biglang bumukas ng malakas ang kanyang pintuan. Pumasok si Bella. Dala ang isang tasa ng tsaa na tila ibinibigay sa kanya ng may mapang-aping ngiti. Denise, mukhang pagod ka na. Uminom ka muna ng tsaa para kumalma ka, wika ni Bella. Ang kanyang mga mata ay nanunuot, tila hinahanap ang bawat galaw ng mga kamay ni Denise. Sayang naman kung magkakasakit ka habang kailangan pa nating ayusin ang mga papeles ni Papa, di ba? Alam ni Denise na may masamang balak ang tsaa. Mula sa mga seryeng napanood niya at sa mga nararamdaman niyang panganib, ramdam niyang hindi ito simpleng inumin. Dahan-dahan niyang inilagay ang liham sa loob ng kanyang damit at tumingin ng diretso kay Bella. Salamat, Bella. Ngunit hindi ko kailangan ng tsaa mo. Ang kailangan ko lang ay ang katahimikan para sa aking pagluluksa, sagot ni Denise nang may tatag ng loob. Napangisi si Bella, isang ngiting punong-puno ng pananakot. Ganoon ba? Akala ko ba ay gusto mong maging bahagi ng pamilyang ito hanggang dulo? Sige, itabi mo na lang ang tasa sa lamesa. Pero tandaan mo, Denise, ang bawat desisyon mo ay may kapalit na masakit. Umalis si Bella. Iniwan ang tsaa sa lamesa. Nang masigurong wala na ang kabit, kinuha ni Denise ang tasa at dahan-dahang ibinuhos ang nilalaman nito sa isang paso ng halaman sa tabi ng bintana. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga dahon ng halaman ay nagsimulang mangitim at malanta. Isang malinaw na patunay na lason ang hinalo ni Bella sa inumin. Napahawak si Denise sa kanyang dibdib. Mabilis ang tibok nito dahil sa matinding kaba. Kung hindi siya naging maingat, maaaring katapusan na niya. Ngayon ay sigurado na siya. Hindi lamang sila masasamang tao. Sila ay mga mamamatay tao. Hindi na siya pwedeng manahimik. Kailangan na niyang kumilos.
bago pa sila tuluyang makagawa ng mas malaking pinsala. Habang ang buong mansyon ay abala sa paghahanda para sa burol, mabilis na tumayo si Denise. Kinuha niya ang Biblia mula sa pinagtataguan nito at binuksan ito sa huling pahina. Doon, sa pagitan ng mga pahina ng mga banal na kasulatan, ay may isang maliit na susi at isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na address ng isang bangko sa gitna ng syudad. Ang susi ay para sa isang vault kung saan nakatago ang tunay na testamento ni Papa Ernest, ang dokumentong magbabago sa kapalaran ng lahat. Sa gitna ng kanyang paghahanap, muli na namang may naririnig siyang yabag sa pasilyo. Hindi na ito si Bella, ito ay ang boses ni Gerald, nakausap ang isang abogado sa telepono. Gawin mo ang lahat ng paraan, Attorney Santos. Gusto kong makuha ang lahat ng papeles bukas bago pa man dumating ang anumang utos mula sa korte. Hindi pwedeng makuha ni Denise ang kahit isang kusing. Galit na boses ni Gerald. Napahigpit ang hawak ni Denise sa Biblia. Ngayon ay alam na niya ang susunod niyang hakbang. Hindi na siya ang Denise na nagmamakaawa. Siya na ang Denise na handang lumaban para sa katotohanan na iniwan ng isang amang nagtiwala sa kanya nang higit pa sa sarili nitong anak. Ang burol ni Papa Ernest ay naging entablado ng kaplastikan. Ang bawat sulok ng mansyon ay punong-puno ng mga taong nakasuot ng itim, na ang ilan ay mga negosyanteng dati ay tinitingala ang matanda, at ang iba naman ay mga oportunistang naghihintay lang ng balita tungkol sa kanyang yaman. Si Gerald ay nakatayo sa harap ng kabaong, tila isang mahusay na aktor na nagpapakita ng labis na pighati habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan. Naghihintay sa bawat pagdating ng mga bisitang may dalang mga kontrata. Si Denise naman ay nakatayo sa isang madilim na bahagi ng silid, malayo sa sentro ng atensyon. Ang kanyang puso ay parang tambol na walang tigil sa pagtibok. Sa loob ng kanyang suot na itim na bestido, mahigpit niyang kinakapa ang maliit na susi na galing sa Biblia. Bawat paggalaw niya ay tila isang panganib. Alam niyang sa bawat sulok ay may matang nakabantay. Maging ito ay si Bella na hindi matanggal ang tingin sa kanya o ang mga tauhan ni Gerald na nakabantay sa bawat kilos niya. Denise, halika rito. Tawag ni Gerald sa isang boses na malakas at puno ng pagkukunwari. Sapat para marinig ng lahat ng nakikiramay. Ipakita mo sa kanila kung gaano mo kamahal ang tatay ko, kahit na wala ka namang maipagmalaki sa pamilyang ito. Napayuko si Denise at dahan-dahang lumakad patungo sa kabaong. Habang humahakbang siya, ramdam niya ang bigat ng bawat tingin ng mga tao sa kanya. Ang ilan ay nagbubulungan, ang iba naman ay may halong pangungutya. Nang makarating siya sa harap ni Papa Ernest, hindi niya napigilan ang pag-agos ng luha. Ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng determinasyon. Habang nakayuko at tila nagdarasal, mabilis niyang ibinulong sa harap ng kabaong. Papa, sisiguraduhin kong hindi masasayang ang lahat ng ipinagkatiwala mo sa akin. Ang katotohanan ay lalabas sa tamang panahon. Hindi napansin ni Gerald ang kanyang ibinulong dahil sa ingay ng mga taong nag-uusap sa paligid. Bago pa man makabalik si Denise sa kanyang pwesto, sinalubong siya ni Bella na may dalang baso ng tubig. Ang ngiti ni Bella ay tila isang asawa ng ahas na naghihintay lamang ng pagkakataon. Denise, uminom ka muna. Halatang pagod ka na sa pag-arte. Wika ni Bella. Sabay abot ng baso. Alam ni Denise na hindi na tsaa ang gamit nito, ngunit ang tubig ay tila may kakaibang kulay na hindi dapat nandoon. Tumingin si Denise sa mga bisita. Nakita niya si Attorney Rivera sa malayo na nakatingin sa kanila nang may pag-aalala. Mabilis na kinuha ni Denise ang baso mula kay Bella. Ngunit sa isang mabilis at aksidenteng pagkilos, kunwari ay nadulas ang kanyang kamay at nabitawan niya ang baso sa paanan ni Gerald. Ang tubig ay tumalsik sa mamahaling sapatos nito. Pasensya na, Bella. Tila masyado akong nanghihina sa gutom at pagod. Wika ni Denise nang walang bahid ng pagsisisi.
Namula ang mukha ni Bella sa galit, habang si Gerald naman ay nagngangalit na tumingin sa kanya. Umalis ka sa harap ko, Denise. Wala ka nang kwenta. Nagiging istorbo ka pa sa burol ng tatay ko. Umalis si Denise nang mabilis. Hindi na lumingon pa. Ang insidenteng iyon ay sapat na para bigyan siya ng pagkakataon na makalabas ng silid nang hindi pinipigilan. Nagtungo siya sa hardin, sa likod ng isang malaking puno kung saan nakatago ang kanyang sasakyan. Alam niyang ito na ang tamang pagkakataon. Habang ang lahat ay abala sa pagtatalo sa loob, mabilis siyang sumakay at pinaandar ang makina. Habang nagmamaneho siya patungo sa sentro ng syudad, kung nasaan ang bangko, hindi mawala sa kanyang isipan ang takot. Paano kung hindi gumana ang susi? Paano kung nalaman na ni Gerald ang tungkol sa vault? Ngunit ang bawat takot ay nilalabanan ng imahe ni Papa Ernest na nakangiti sa kanya sa huling sandali ng buhay nito. Pagdating niya sa harap ng malaking gusali ng bangko, huminto ang kanyang sasakyan. Hinihingal siyang pumasok sa loob. Ang lamig ng aircon sa loob ng bangko ay tila yumayakap sa kanyang mainit na kaba. Lumapit siya sa teller, inilabas ang maliit na susi at iniabot ito kasama ang dokumentong nakuha niya mula sa Biblia. Ang teller ay nagtagal ng ilang minuto sa pag-verify. Ang bawat segundo ay tila isang oras para kay Denise. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap sa paghihintay. Pagkalipas ng ilang sandali, tumingin ang teller sa kanya. Hindi na may halong pagdududa, kundi may paggalang. Ma'am Denise, handa na po ang lahat. Maaari niyo na pong kunin ang mga dokumento at ang safe deposit box na nakapangalan sa inyo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Denise ang isang matinding kaluwagan. Hindi lamang ito basta yaman. Ito ay ang katibayan na siya ang tunay na pinagkakatiwalaan ni Papa Ernest. Ngunit bago pa man niya makuha ang kahon, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Mula sa numero ni Gerald. Denise! Boses ni Gerald mula sa kabilang linya. Tila hindi na nagpapanggap. Nasa bangko ka, di ba? Huwag mong subukang kunin ang anumang bagay doon. Dahil baka hindi mo na makita ang taong nagmamalasakit sa'yo kapag bumalik ka rito. Napahinto ang tibok ng puso ni Denise. Ang taong nagmamalasakit sa kanya. Si Tomas, ang bata sa kusina. Ang mga salita ni Gerald ay parang laso na dumaloy sa mga ugat ni Denise. Ang hawak niyang susi ay tila naging napakabigat na metal na nais niyang bitawan, ngunit hindi niya magawa. Ang boses ng asawa ay hindi na boses ng isang tao, kundi boses ng isang halimaw na walang kinikilalang hangganan. Gerald, huwag mong idamay ang bata. Wala siyang kinalaman dito. Sigaw ni Denise, hindi na inalintana ang mga tao sa loob ng bangko na nagtataka na sa kanyang ginagawa. Babalik ka rito sa mansyon sa loob ng isang oras, dala ang bawat dokumentong nakuha mo sa bangko. Malamig na utos ni Gerald bago putulin ang tawag. Ang katahimikan ng bangko ay naging isang sumpa. Si Denise ay napahawak sa counter habang ang kanyang buong mundo ay tila gumuguho. Ang bawat pahina ng testamento na hawak niya ngayon ay nangangahulugan ng kalayaan, ngunit ang kapalit nito ay ang buhay ng isang inosenteng bata. Tumingin siya sa teller na naghihintay ng kanyang sagot. Sa isang mabilis na pagpapasya, kinuha ni Denise ang mga dokumento. Hindi niya kailangang magpakita ng kahinaan kay Gerald. Kailangan niyang maging matalino. Habang naglalakad siya palabas, hindi niya alam kung sino ang pwedeng lapitan. Ang pulis? Maaaring mauwi sa trahedya ang lahat bago pa sila makarating. Ang tanging paraan ay ang harapin ng demonyo sa sarili nitong lungga. Sa loob ng kanyang sasakyan, habang binabagtas ang kalsada pabalik sa mansyon, ang bawat saglit ay isang labanan sa pagitan ng takot at pag-asa. Napagtanto niya na si Attorney Rivera ang tanging tao na maaaring makatulong sa kanya sa oras na ito. Mabilis niyang tinawagan ang abogado habang nakapark siya sa isang eskinita, ilang metro ang layo mula sa mansyon. Attorney Rivera, si Gerald. Kinuha niya si Tomas. Kailangan ko ng tulong.
Hindi ko pwedeng ibigay ang mga dokumento, ito lang ang natitirang laban natin. Humihikbing paliwanag ni Denise. Denise, makinig ka. Boses ni Attorney Rivera na puno ng tensyon. Ang mga dokumentong hawak mo ay hindi lang basta testamento. Iyan ang ebidensya ng ilegal na transaksyon ni Gerald sa mga dayuhang investors. Kapag nakuha niya iyan, sisirain niya ang lahat. Pero huwag kang mag-alala, may mga tauhan ako na nakapaligid sa mansyon. Magkita tayo sa likod ng garden, sa malaking punong narra. Pagdating ni Denise sa mansyon, sinalubong siya ng kadiliman. Ang burol ay tapos na, ang mga bisita ay wala na, at ang mansyon ay parang isang higanting halimaw na nag-aabang sa kanyang pagpasok. Pumasok siya sa pamamagitan ng pinto sa likod. Bit-bit ang mga dokumento na nakatago sa ilalim ng kanyang jacket. Sa gitna ng salas, nakaupo si Gerald sa upuan ni Papa Ernest. Humithit ng sigarilyo habang si Bella ay naglalagay ng lipstick sa harap ng salamin. Sa isang sulok, nakagapos ang maliit na situat. Ang bibig ay nakatakip ng tape. Ang bata ay nanginginig sa takot. Akala ko ba ay hindi ka nababalik, Denise? Pangungutya ni Gerald nang makita ang asawa. Nasaan ang mga papel? Naglakad si Denise ng marahan. Ang bawat hakbang ay tila paghakbang sa apoy. Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo, Gerald. Pero bago ang lahat, pakawalan mo ang bata. Iyan ang usapan. Tumawa si Gerald at tumayo. Sa tingin mo ba ay may karapatan kang magbigay ng kondisyon? Ibigay mo sa akin ang mga papeles o makikita mong mawalan ng saysay ang buhay ng batang ito? Gerald, sapat na! Sigaw ni Denise. Hindi mo na kailangang gawin ito. Pwede nating ayusin ito sa legal na paraan. Legal na paraan? Ang legal na paraan ay para sa mga mahihina. Sigaw ni Gerald habang dahan-dahang lumalapit kay Denise, handang agawin ang jacket nito. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang ingay mula sa labas ang bumasag sa katahimikan, ang tunog ng mga sirena ng pulis na unti-unting lumalapit. Nagulat si Gerald at si Bella. Ang kanilang mga muka ay biglang namutla. Anong ginawa mo? Galit na tanong ni Gerald, sumusugod kay Denise para sakalin ito. Tumawag ako ng hustisya. Matapang na sagot ni Denise habang nakikipagbuno sa kamay ng kanyang asawa. Sa isang iglap, bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis kasama si Attorney Rivera. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Denise na tumatakbo si Bella patungo sa likod na pinto. Bit-bit ang mga alahas na ninakaw. Mabilis na kumilos si Denise, binitiwan ang jacket at sumugod para harangan ang landas ng kabit. Hindi ito labanan ng lakas, kundi labanan ng hustisya na matagal nang kinimkim sa kanyang puso. Hindi ka makakaalis dito, Bella. Wika ni Denise habang hinihila ang bag ni Bella, dahilan upang matapon ang lahat ng nakaw na alahas sa sahig, ang mga ebidensya ng kanilang kasakiman. Ang loob ng mansyon ay naging isang gulo ng sigawan, pagkalampag ng mga kasangkapan, at ang nakakabinging tunog ng mga sirena sa labas. Si Gerald, na kanina lang ay naghahari-harian, ay nagmistulang isang daga na pilit na nagtatago sa sulok habang pinupuluputan siya ng mga pulis. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang, ay ngayon ay basang-basa ng pawis, bakasang takot sa nalalapit na pagbagsak. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Hindi niyo alam ang ginagawa niyo. Sigaw ni Gerald habang pilit na kumakawala sa hawak ng mga awtoridad. Sa kabilang banda, si Bella ay parang nawala sa sariling wisyo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinupulot ang mga alahas na nagkalat sa sahig. Tila ba mas mahalaga pa ang mga ito kaysa sa kanyang kalayaan. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa pintuan, isang boses ang nagpatigil sa kanya. Boses na puno ng awtoridad at hustisya. Wala nang takas, Bella. Ani Denise, na nakatayo ng tuwid sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay parang apoy na tumutupok sa kasinungalingan ng babae. Lumapit ang mga pulis at kinuha ang mga alahas na nagsilbing ebidensya ng kanilang pagnanakaw. Habang inilalabas si Gerald at Bella sa mansyon, hindi man lang sila nagawang tumingin sa direksyon ni Denise.
Ang mga kapitbahay at ang ilang mga tauhan ng mansyon ay nakamasid sa labas. Mga matang puno ng pagkamangha sa babaeng dati ay api at ngayon ay tumayo bilang simbolo ng katapangan. Pagkaalis ng mga pulis, ang mansyon ay bumalik sa isang mapanglaw na katahimikan. Mabilis na tumakbo si Denise patungo kay Tomas. Ang bata ay umiiyak pa rin, hindi makapaniwala sa nangyari. Tinanggal ni Denise ang tape sa bibig nito at mahigpit na niyakap ang bata. Isang yakap na puno ng pagpapatawad at pag-asa. Ayos ka na, Tomas. Wala na sila. Hindi ka na nila masasaktan. Bulong ni Denise habang hinahaplos ang buhok ng bata. Salamat po, Ate Denise. Hikbi ni Tomas. Akala ko po hindi na ako makakawi sa nanay ko. Lumapit si Attorney Rivera kay Denise. May bitbit na isang file folder. Ang kanyang muka ay hindi na nagtatago ng lungkot. Sa halip, ito ay puno ng respeto para sa babaeng nasa harap niya. Denise, ginawa mo ang dapat gawin. Ang mga dokumentong nakuha mo sa bangko ay sapat na para idiin sila sa maraming kaso. Ang kasakiman ni Gerald ang mismong nagtulak sa kanya sa bitag na siya rin ang naglatag. Tumingin si Denise sa paligid ng mansyon, ang lugar na naging bilangguan niya sa loob ng 7 taon. Ang bawat dingding ay may bakas ng kanyang mga luha. Ngunit ngayon, ang mga dingding na iyon ay saksi na rin sa kanyang tagumpay. Hindi siya natalo. Hindi siya nagpatalo. Hindi ko ito ginawa para sa pera o yaman. Attorney Rivera, wika ni Denise habang nakatanaw sa labas ng bintana sa papalubog na araw. Ginawa ko ito para kay Papa Ernest. Gusto kong malaman niya na ang lahat ng pagtitiwalang ibinigay niya sa akin ay hindi na sayang. Ano ang plano mo ngayon? Tanong ng abogado. Huminga ng malalim si Denise, isang hangin na ramdam niyang malinis at magaan. Magpapahinga muna ako. Marami pa tayong dapat ayusin sa kumpanya. Hindi na ito mansyon ng mga Hernandez na puno ng puot. Gagawin ko itong tahanan para sa mga nangangailangan, gaya ng hiling ni Papa. Habang gabi na, si Denise ay naglakad patungo sa silid kung saan huling hiningahan ni Papa Ernest. Hindi na ito madilim. Binuksan niya ang bintana, hinayaang pumasok ang simoy ng hangin sa gabi. Kinuha niya ang Biblia sa lamesa at sa pagkakataong ito, binuksan niya ang huling pahina kung saan may nakasulat na isang maliit na mensahe na hindi niya napansin noon. Ang tunay na kayamanan ay ang kapayapaan ng loob. Sa sandaling iyon, ang huling bahid ng pait sa kanyang puso ay tuluyang naglaho. Alam niyang ang daan patungo sa paghilom ay mahaba pa. Pandan managing mayaman di nanatahinmaan, di ba? Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa bukas. Ang mga sumunod na linggo ay naging panahon ng paglilinis, hindi lamang sa mga gamit sa loob ng mansyon, kundi maging sa sariling damdamin ni Denise. Ang mga alaala ng hapdi ay unti-unti nang napapalitan ng mga bagong layunin. Ang mansyon, na dati ay puno ng tensyon at kasakiman, ngayon ay nagsisimula ng maging isang lugar ng pag-asa. Sa tulong ng mga lokal na social workers at ni Attorney Rivera, inilunsad ni Denise ang isang pundasyon na nakapangalan kay Papa Ernest, isang institusyong magbibigay ng suporta sa mga biktima ng pang-aabuso at mga pamilyang naghihirap. Isang hapon, habang nag-aayos si Denise ng mga lumang libro sa library, napansin niya ang isang estrangherong babae na nakatayo sa may pintuan. Ang babae ay mukhang pagod, may suot na kupas na damit, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Siya ay si Aling Marta, ang ina ni Tomas, na matagal nang naghahanap ng paraan upang makapagpasalamat. Denise, pabulong na wika ni Aling Marta, hindi ko alam kung paano babayaran ang kabutihan mo. Iniligtas mo ang anak ko, at ngayon, binibigyan mo pa kami ng pagkakataong makapagsimula muli. Lumapit si Denise at hinawakan ang kamay ng babae. Aling Marta, hindi niyo ako kailangang bayaran. Ang kailangan ko lang ay makita na masaya at ligtas kayo. Si Tomas ang nagpaalala sa akin na may kabutihan pa sa mundong ito noong mga panahong wala na akong makitang liwanag.
Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Denise na marami palang mga tauhan sa mansyon ang biktima rin ng manipulasyon ni Gerald. Ang lahat ng ito ay naging saksi sa kanyang pagtitiis at sa huli, naging kakampi niya sa paghahanap ng hustisya. Ang respeto na dati ay ipinagkakait sa kanya. Ngayon ay kusang ibinibigay ng mga taong kanyang natulungan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, hindi maiwasan ni Denise na makaramdam ng kaunting lungkot. Alam niyang ang buhay ay hindi perpekto. Habang ang lahat ay tila maayos na, may isang paalala na hindi niya makakalimutan. Ang banta ni Gerald sa loob ng kulungan. Nakatanggap siya ng sulat mula sa abogado ni Gerald, humihingi ng isang pagbisita sa presinto. Dapat ko bang harapin ang nakaraan? Tanong ni Denise sa kanyang sarili habang nakatingin sa salamin. Ang kanyang refleksyon ay nagpapakita ng isang babaeng matapang, ngunit may mga sugat pa rin na kailangan ng mas mahabang panahon para maghilom. Nagpasya si Denise na magtungo sa bilangguan. Pagpasok niya sa maliit na silid, nakita niya si Gerald sa kabilang panig ng salamin. Wala na ang mamahaling damit at ang hambog na tindig. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang muka ay puno ng pait. "Bakit ka nandito?" tanong ni Gerald. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may halong pagkamuhi. "Nandito ako para sa sarili ko, Gerald," sagot ni Denise ng mahinahon. "Hindi para sa'yo, hindi para sa pera, kundi para sabihin sa'yo na pinatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang maging bilanggo ng galit na itinanim mo sa akin." Nanlaki ang mga mata ni Gerald. Inaasahan niya ang paghihiganti, ang pagmamakaawa, o ang pagkutya. Ngunit ang natagpuan niya ay ang kapayapaan sa mga mata ng babaeng dati niyang minamaliit. Walang galit, walang puot, tanging kalayaan lamang. "Ang pagpapatawad na ito ang magpapalaya sa akin mula sa iyo," dagdag ni Denise. Ikaw ang kailangang humarap sa sarili mong konsensya sa loob ng mga rehas na ito. Iyon ang tunay mong parusa." Tumayo si Denise at naglakad palayo. Hindi na lumingon muli. Sa bawat hakbang niya palayo sa silid na yon, ramdam niya ang paggaan ng kanyang pasanin. Ang bawat tanikala ng kahapon ay isa-isang napuputol. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng sinag ng araw. Ang langit ay asul at malawak, tila nagsasabing ang lahat ng kanyang pagtitiis ay may katapusan at ang tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot, at ito ang natutunan ni Denise sa mga sumunod na buwan. Habang ang mansyon ay unti-unti nang nagiging isang tahanan para sa mga nangangailangan, nagsimula ring magbago ang takbo ng buhay ni Denise. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko. Ngayon, siya na ang nagpapatakbo ng pundasyon na itinayo niya. Isang umaga, habang naglalakad sa hardin kung saan niya itinanim ang mga puting rosas, nakita ni Denise si Attorney Rivera na naghihintay sa may gate. Ang mukha ng abogado ay tila may dalang mahalagang balita. "Denise, may kailangang malaman ng korte tungkol sa nakaraang mga kontrata ni Gerald," wika ni Attorney Rivera habang inaabot ang isang makapal na dokumento. May mga bagong nadiskubreng ebidensya na nagpapakita ng pagkakasangkot ng ilang investor sa mga ilegal na aktibidad. Kailangan mo silang harapin sa korte para sa huling pagdinig. Tumango si Denise, bagaman nakaramdam siya ng bahagyang kaba. Ito ang huling hakbang upang tuluyang maisara ang madilim na kabanata ng kanyang buhay. "Gagawin ko po, attorney. Hindi para sa akin, kundi para sa katarungan ng mga taong naloko nila." Sa araw ng pagdinig, puno ang loob ng korte. Ang mga mata ng mga tao ay nakatuon kay Denise habang siya ay naglalakad patungo sa witness stand. Naroon si Gerald sa kabilang panig, nakatingin sa kanya ng may halong pagsisisi at pagkamuhi. Habang nagbibigay si Denise ng testimonya, hindi siya nauutal. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay katotohanan, ang katotohanang tinangka nilang ibaon sa limot.
Ipinagkatiwala sa akin ni Papa Ernest ang kumpanya hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa tiwala na itatama ko ang mga pagkakamaling nagawa ng aking asawa. Mariin at malinaw na pahayag ni Denise sa harap ng hukom. Pagkatapos ng pagdinig, habang lumalabas siya ng courthouse, hinarang siya ng mga mamamahayag, ngunit hindi niya sila pinansin. Ang tanging nais niya ay makabalik sa mansyon. Habang nasa sasakyan, tumawag si Tomas. Ang bata na ngayon ay nag-aaral na sa isang mabuting paaralan dahil sa suporta ni Denise. Ate Denise, may surprise po ako sa inyo pag-uwi nyo. Masayang sigaw ng bata sa kabilang linya. Napangiti si Denise. Ito ang tunay na tagumpay. Ang makita ang mga bunga ng kanyang pagtitiis na nagbibigay ng saya sa ibang tao. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng maliliit na bata na nag-aalay ng mga bulaklak na sila mismo ang nagtanim. Ang mansyon na dati ay puno ng alikabok at puot ay puno na ngayon ng tawanan at pag-asa. Gayunpaman, sa kanyang pag-iisa sa gabi, may mga sandaling naaalala pa rin niya ang mga panahong siya ay nag-iisa sa ilalim ng ulan. Binuksan niya ang lumang Biblia sa huling pagkakataon. Napagtanto niya na ang Biblia ay hindi lang basta aklat, kundi simbolo ng kanyang paglalakbay. Salamat, Papa Ernest, bulong niya sa hangin. Dahil sa pagtitiwala niyo, natagpuan ko ang sarili ko. Sa kabila ng tagumpay, alam ni Denise na ang susunod na yugto ng kanyang buhay ay nakalaan sa sarili niyang kaligayahan. Hindi na siya ang asawa na naghihintay sa anino ng kanyang asawa. Siya na si Denise, isang babaeng nakatayo sa sarili niyang mga paa, may puso na marunong magpatawad at may isip na handang harapin ang anumang bukas. Sa labas ng kanyang bintana, ang mga bituin ay nagkikislapan, tila sumasabay sa ningning ng kanyang bagong simula. Ang mansyon ay hindi na isang piitan. Ito na ang kanyang mundo. At sa mundong ito, siya ang bida ng sarili niyang kwento. Ang paglilinis ay hindi natatapos sa mga dokumento at kaso. Ang tunay na paghilom ay nagsisimula sa pag-aayos ng mga basag na alaala sa loob ng sariling tahanan. Sa 12 kabanata, unti-unting binabago ni Denise ang bawat sulok ng mansyon. Ang silid na dati ay nagsilbing kulungan ng kanyang mga luha ay naging isang silid-aklatan para sa mga batang nais matuto. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamit sa attic, nakakita si Denise ng isang lumang trunk na nakatago sa ilalim ng mga makapal na sapot ng gagamba. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, tumambad ang mga gamit na matagal nang kinalimutan, ang mga damit ng kanyang mga magulang na pilit niyang kinalimutan nang siya ay magpakasal kay Gerald, at ilang mga litrato ng kanyang pagkabata bago siya dinala sa malupit na realidad ng buhay mayaman. Habang hinahaplos ang mga litrato, isang pamilyar na mukha ang kanyang nakita. Isang matandang lalaki na kasama ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Ito si Mang Canor, ang dating hardinero ng kanyang pamilya sa probinsya. Biglang nagliwanag ang isip ni Denise. Hindi pala siya tuluyang nag-iisa sa mundong ito. May mga ugat pa pala siya na nakabaon sa lupa ng kanyang pinagmulan. Attorney Rivera, tawag ni Denise sa telepono. Kailangan ko pong mahanap si Mang Canor. Siya ang tanging tulay ko sa nakaraang pilit na kinalimutan ni Gerald para ilayo ako sa aking mga mahal sa buhay. Sa loob ng ilang araw, gamit ang yaman na natira sa kumpanya, hinanap niya ang matanda. Hindi naging madali. Ngunit sa wakas, natagpuan niya ito sa isang maliit na bukid sa Laguna. Ang pagtatagpo ay puno ng emosyon. Ang matanda, na akala niya ay matagal na ring pumanaw, ay maluhaluhang yumakap sa kanya. Denise, anak, akala namin ay kinuha ka na ng tadhana. Hinanap ka namin, pero sinabi sa amin ni Gerald na matagal ka na raw nilisan ng mundong ito. Wika ni Mang Canor habang nakahawak sa mga kamay ni Denise. Nalaman ni Denise ang buong katotohanan. Si Gerald pala ang dahilan kung bakit naputol ang ugnayan niya sa kanyang tunay na pamilya. Sinadya nitong palabasin
na siya ay namatay na sa isang aksidente upang hindi na siya maghanap ng tulong sa labas. Ang lahat ng paghihirap na dinanas niya sa loob ng 7 taon ay hindi lamang bunga ng kasakiman, kundi bunga ng isang planadong pagkakakulong. Imbes na magalit, nakaramdam si Denise ng matinding pagpapakawala. Ang poot ay unti-unting napalitan ng awa para sa kanyang sarili at pagmamahal para sa kanyang bagong matatagpuang pamilya. Ginamit niya ang mga sumunod na araw upang makipag-ugnayan sa kanyang mga kamag-anak. Hindi niya sila dinala sa mansyon, kundi siya ang bumisita sa kanila. Ang simpleng buhay sa probinsya ay nagbigay sa kanya ng perspektibo na hindi niya nahanap sa likod ng mga gintong pader ng mansyon. Isang gabi, habang naglalakad siya sa tabing ilog kasama ang mga pinsan na dati niyang hindi nakikilala, napagtanto ni Denise na ang tagumpay na hinabol ni Gerald ay walang kwenta kumpara sa pagmamahal ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. "Ate Denise, dito ka na lang manirahan kasama namin." Ayan ang kanyang batang pinsan. Napangiti si Denise, isang ngiting mula sa kaibuturan ng kanyang puso. "Magpapabalik-balik ako, ngunit kailangan ko munang tapusin ang sinimulan ko sa mansyon. Kailangan kong siguraduhin na ang lahat ng mga biktima ni Gerald ay mabibigyan ng hustisya." Habang pabalik siya sa mansyon, may isang hindi inaasahang bisita sa tapat ng gate. Isang estrangherong lalaki na nagtatrabaho sa kumpanya ng mga Hernandez, si Julian, ang accountant na dati, ay takot lumaban kay Gerald. May bitbit itong impormasyon tungkol sa huling account na hindi pa naibubunyag. "Ma'am Denise, may natuklasan po ako. May isa pang property na ipinangalan ni Gerald sa ibang tao, gamit ang pera ng pundasyon, at ang taong nakapangalan doon ay si Bella. Ang laro ay hindi pa pala tapos. May isa pang barahan na dapat ilabas. Ang mansyon na dati ay simbolo ng pagdurusa ni Denise ay naging sentro ng isang bagong imbestigasyon. Sa tulong ng impormasyong ibinigay ni Julian, nalaman ni Denise na ang isang liblib na beach resort sa Batangas ay nakapangalan pala sa isang pekeng korporasyon na pagmamay-ari ni Bella. Hindi lamang ito basta ari-arian. Ito ang taguan ng lahat ng mga nakaw na pondo at mahahalagang dokumento na ginamit ni na Gerald at Bella para manipulahin ang kumpanya. "Ma'am Denise, kailangan po nating kumilos agad," ani Julian habang nakatayo sa harap ng malaking desk ni Papa Ernest. Kung makakalabas si Bella sa presinto dahil sa piyansa, sisiguraduhin niyang mawawala ang lahat ng ebidensya sa resort na yon. Hindi nag-atubili si Denise. Sa kabila ng panganib, inupahan niya ang mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Attorney Rivera upang samahan siya sa Batangas. Ang paglalakbay patungo sa resort ay tila isang paglalakbay patungo sa katapusan ng lahat ng kasinungalingan. Pagdating nila sa resort, ang lugar ay mukhang abandonado at madilim. Ngunit nang makapasok sila sa main villa, bumungad sa kanila ang isang marangyang buhay na malayo sa inaasahan nila. Sa gitna ng sala, nakita ni Denise ang mga gamit na dati ay nawawala sa mansyon, mga alahas ni Papa Ernest, mga lumang kontrata, at higit sa lahat, ang isang laptop na naglalaman ng lahat ng transaksyon ni na Gerald. Habang kinokolekta nila ang mga ebidensya, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan mula sa terrace. "Ang bilis mo talagang kumilos, Denise. Sayang, hindi ka pa rin sapat para talunin ako." Nilingon ni Denise ang pinagmumulan ng boses. Doon, nakatayo si Bella. Hindi siya nasa loob ng presinto. Nakapagpiyansa siya sa pamamagitan ng mga nakatagong account na hindi pa nadidiskubre ng mga awtoridad. Hawak nito ang isang maliit na baril, nakatutok ng diretso sa dibdib ni Denise. "Akala mo ba ay mananalo ka sa huli?" Wika ni Bella, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. "Lahat ng ito ay binuo ko para sa sarili ko. Hindi mo ito pwedeng bawiin." Nanatiling kalmado si Denise. Alam niyang sa oras na ito, hindi lakas ng baril ang magpapanalo sa kanya,
kundi ang katotohanan. Dahan-dahan niyang itinuro ang hawak niyang folder. Bella, tingnan mo ang hawak ko. Hamon ni Denise. Hindi lang ito basta ebidensya. Ito ay ang record ng lahat ng tao na niloko mo, kabilang na ang pamilya ni Gerald na hindi mo rin pinatawad. Sa oras na mag-trigger ang laptop na ito, lahat ng bank account mo ay automatic na mababalitaan ng mga bangko. Wala ka ng pera, wala ka ng takbuhan. Sandaling natigilan si Bella. Ang kanyang mga kamay na may hawak na baril ay nagsimulang manginig. Sa isang mabilis na pagkilos, sinugod ni Julian ang kamay ni Bella, dahilan upang bumagsak ang baril sa sahig. Nagkaroon ng mabilisang pagbuno hanggang sa tuluyang napasuko si Bella ng mga tauhan ni Attorney Rivera. Habang hinihila palabas ang nagwawala at sumisigaw na si Bella, isang maliit na bagay ang nalaglag mula sa kanyang bulsa. Isang USB drive. Pinulot ito ni Denise. Dito pala nakatago ang lahat ng video at audio recordings ng mga pag-uusap ni na Gerald at Bella na nagpapatunay na sila ang nagplano sa lahat ng krimen. Pagbalik ni Denise sa sasakyan, ramdam niya ang isang kakaibang bigat sa kanyang puso. Hindi ito ang bigat ng takot, kundi ang bigat ng pagkakilala sa totoong mukha ng kasamaan. Ngunit kasabay nito ay ang matinding pasasalamat. Ang bawat piraso ng puzzle ay nabuo na. Habang binabaybay nila ang daan pabalik sa lungsod, tumawag si Attorney Rivera. Denise, may magandang balita. Dahil sa nakuha mong USB drive, wala nang ligtas na lugar para sa kanila. Ang hustisya ay hindi na lang darating. Ito ay narito na. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, napangiti si Denise ng tunay. Ang bawat sakripisyo, ang bawat luha, at ang bawat hapdi ay may katapat na tagumpay. Alam niyang pag-uwi niya, hindi na siya ang biktima. Siya na ang nagmamay-ari ng kanyang sariling kapalaran. Ang mansyon ay naging tahimik, ngunit ito ay isang katahimikang puno ng pag-asa. Sa 14 na kabanata, ang lahat ng mga ebidensya na nakuha ni Denise mula sa Batangas ay maayos na inilagay sa kamay ng mga awtoridad. Ang kaso laban kay Gerald at Bella ay naging ganap na selyado. Wala na silang anumang lusot. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang huling pagsubok ang dumating. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lumang bodega ng kumpanya. Isang lugar na plano sanang gawing sentro ng livelihood program ni Denise. Ayon sa mga investigador, may isang kasabwat sina Gerald na nagtanim ng pampasabog upang burahin ang mga natitirang record na hindi pa naililipat sa digital format. Pagkarating ni Denise sa lugar, ang bodega ay nilalamon na ng malalaking dila ng apoy. Ang mga bombero ay abala sa pag-apula, ngunit ang usok ay abot-abot na sa langit. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Denise ang isang lalaking pilit na lumalabas mula sa likod ng bodega. Ito ang kanang kamay ni Gerald na nagtatangkang tumakas. "Tigil!" sigaw ni Denise habang hinahabol ang lalaki sa gitna ng madilim at mausok na paligid. Ang kanyang mga paa ay sumusugod sa ibabaw ng mga naglalagablab na kahoy, hindi na inalintana ang init na tumatama sa kanyang mukha. Naabutan niya ang lalaki sa gilid ng isang kanal. Ang lalaki ay nadula sa maputik na lupa at bago pa man ito makatayo, hinarap siya ni Denise ng may tatag. Ang sunog na ito ay hindi magbubura sa mga kasalanan niyo. Ang bawat abo nito ay magsisilbing saksi sa inyong pagkakamali. Ang lalaki ay nagmakaawa. Pilit na nagsasabing utos lamang yun ni Gerald mula sa loob ng kulungan. "Denise, nakikiusap ako. Si Gerald, siya ang nag-utos sa akin dahil natatakot siyang malaman ang lahat ng sikreto niya sa mga investors." Hindi natinag si Denise. Tinawagan niya ang mga pulis na naghihintay sa labas. Habang hinihintay ang pagdating ng mga awtoridad, tumingala si Denise sa nagbabagang bodega. Ramdam niya ang init, ngunit sa kanyang kalooban, ang apoy ay nagbibigay sa kanya ng liwanag. Hindi na ito apoy ng pagkasira, kundi apoy ng paglilinis. Isang simbolikong pagtatapos sa lahat ng bahagi ng kanyang buhay
na puno ng puot. Habang ang lahat ay abala sa pag-apula ng sunog, isang anino ang lumabas mula sa dilim. Ito ay si Attorney Rivera. Hawak ang huling kopya ng mga dokumentong akala ng lahat ay nasunog na. Salamat sa Diyos, Denise. Wika ng abogado habang ipinapakita ang folder. Ang lahat ng mahahalagang dokumento ay nailipat ko na sa digital cloud bago pa man maganap ang sunog. Ang bodega na ito ay isang diversionary tactic lamang nila. Hindi nila alam na laging isang hakbang ang abante ng hustisya. Napaupo si Denise sa isang gilid, ramdam ang pagod na unti-unting yumayakap sa kanyang buong katawan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang ganap na pagod. Ang pagod ng isang taong tapos na ang laban. Ang apoy ay unti-unti nang namamatay. At sa bawat paghina nito, ang kanyang mga pangamba ay kasama ring naglalaho. Sa gitna ng usok at abo, tumingin si Denise sa langit. Ang gabi ay nagniningning sa mga bituin. Ang bawat sugat sa kanyang mga kamay, ang bawat kaba sa kanyang dibdib, at ang bawat luha na kanyang ipinatak ay may katapat na tagumpay. Alam niyang sa paggising ng araw bukas, ang pangalan ng mga Hernandez ay hindi na magiging simbolo ng takot, kundi ng pagbangon mula sa mga abo. Ang lahat ng ito ay hindi na tungkol sa yaman o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa kung paano mo haharapin ang dilim ng may dalang liwanag sa iyong puso. Ang huling kabanata ng kanyang pagtitiis ay tuluyan na ngang natapos at ang susunod na yugto ay nakasulat na sa mga kamay ng isang babaeng malaya na sa wakas. Ang mansyon ng mga Hernandez ay hindi na ang malamig at nakakatakot na istruktura na dati nagkukulong sa kalungkutan ni Denise. Sa paglipas ng panahon, ito ay naging isang buhay na patunay ng pag-asa. Ang hardin ay puno ng mga bulaklak na itinanim ng mga bata at ang bawat bintana ay tila nakangiti sa sinumang dumadaan. Isang maaliwalas na umaga, naupo si Denise sa kanyang paboritong lugar sa beranda. Hawak ang isang mainit na tasa ng tsaa habang pinapanood ang mga bata na naglalaro sa damuhan. Tapos na ang lahat. Ang bawat kasinungalingan ay nalantad at ang hustisya ay naibigay na. Si Gerald at Bella ay hinaharap na ang bunga ng kanilang mga ginawa sa loob ng bilangguan, habang si Denise naman ay nagsisimulang huminga ng malalim, malaya na mula sa tanikalan ng nakaraan. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, dahan-dahang lumapit si Attorney Rivera, bitbit ang huling mga legal na dokumento para sa paglilipat ng pundasyon sa pangalan ng mga nangangailangan. Denise, tapos na ang lahat. Malinis na ang pangalan ng pamilya Hernandez at higit sa lahat, malinis na ang iyong kinabukasan. Wika ng abogado nang may ngiti. Tumingin si Denise sa kawalan, sa malawak na asul na langit. Alam ko po, attorney, hindi naging madali, pero hindi ko pinagsisisihan ang kahit anong bahagi ng aking pinagdaanan. Sa tanong kung siya ba ay nakapatawad na, ang sagot ni Denise ay tahimik ngunit matatag. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na limot na niya ang sakit. Ito ay ang desisyon na hindi nahayaan ang sakit na diktahan ng kanyang bukas. Ang pagkapatawad ay ang pagpili na maging malaya, habang ang mga nagkasala ay nananatiling nakakulong sa kanilang sariling kapaitan. Ang kapayapaan ay nahanap niya hindi sa kayamanan o sa pagganti, kundi sa simpleng pagtulong sa iba at sa pagyakap sa katotohanang siya ay mahalaga. Ang aral na iniwan ni Papa Ernest sa kanyang Bibliya na ang tunay na yaman ay nasa kapayapaan ng loob ay naging pundasyon ng kanyang bagong buhay. Bago umalis ang araw, dinalaw ni Denise ang puntod ni Papa Ernest. Inilapag niya ang isang puting rosas sa ibabaw ng lapida. Papa, ginawa ko po ang lahat. Salamat sa pagtitiwala niyo sa akin, kahit noong ako mismo ay hindi naniniwala sa sarili ko. Sa pagtalikod niya, naramdaman ni Denise ang isang malamig na ihip ng hangin na tila isang huling haplos ng pagpapaalam at pagbabasbas. Alam niyang ang kanyang kwento
ay hindi natatapos sa sakit ng kahapon. Ito ay nagsisimula sa liwanag ng kasalukuyan. Habang naglalakad siya pabalik sa mansyon, hindi na siya ang Denise na laging nag-aalinlangan. Siya na si Denise, isang babaeng may pusong bakal, ngunit may kaluluwang mas malambot pa sa seda. Ang kanyang bukas ay isang blangkong pahina na handa na niyang sulatan ng bagong kabanata. Isang kabanata na puno ng pag-ibig, pag-asa at higit sa lahat ng sariling kaligayahan. Dahil sa huli, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng mga kaaway, kundi ang pagbangon ng sariling pagkatao mula sa mga abo ng nakaraan.